Nagsisimula ang pelikula. Sa mundo ng zombie apokalipse, may isang lalaki ang ligtas na namumuhay sa kanyang bunker. Si Joe ay nanonood at nagkokomento ng isang football game. Ang aso niyang sigiligan ay kailangang umihi at nagsimulang umungol. Tiningnan ni Joe ang security camera para siguraduhin na walang panganib bago ilabas si Gilly. Tiningnan ni Joe ang sunset at sinabi, "Alam mo Gilligan, may mga bagay pa rin na maganda no." May montage na ipinakita ng araw-araw na routine ni Joe, tulad ng pagbubuhat ng weights, paggawa ng sedus, at panonood ng football. Isang gabi inilabas ni Joe si Gilly gaya ng dati para umihi at may mga walkers na papalapit. Naglagay si Joe ng trap na nakapaligid sa kanya at kay Gilly gamit ang mga reke at iba pang matutulis na tools para pigilan ang mga walkers na makalapit sa kanila. Pero may isang walker na nakalusot nang hindi napansin ni Joe. Tumalon si Gilly sa walker para iligtas ang amo niya pero nauwi siya sa pagkakain nito. Pinatay ni Joe ang walker pero huli na ang lahat. Umiyak siya sa pagkawala ng kanyang matalik na kaibigan. Inilibing niya si Gilly malapit sa bunker. Ngayon na mag-isa na lang si Joe, sobrang nalungkot siya. Hindi na niya nagustuhan ang mga bagay na dati niyang ginagawa. Isang araw nagsimula siyang galit na maghagis ng mga libro dahil wala na siyang gana sa mga ito. Pero may nakita siyang kahon na puno ng mga mensahe nila ng isang user na si User Scare na ipinadala nila sa isa't isa bago ang outbreak. Pareho silang mga preppers na naghahanda para sa katapusan ng mundo. Binasa ni Joe ang mga mensahe hanggang sa makarating siya sa parte kung saan sinasabi niya na magkikita sila ng personal. Nag-alinlangan si Joe noon bago ang outbreak pero ngayon sinisisi niya ang sarili niya sa pagiging duwag. Inimpak niya ang mga gamit niya at naglakbay gamit ang kanyang motorsiklo para hanapin siya. Sa gitna ng gabi habang nagmamaneho si Joe, nabutas ang gulong niya dahil sa mga spike. Naglakad siya palayo at biglang na-activate ang isang booby trap na sumalo sa kanya sa isang net. Ang taong naglagay ng trap na si Evie ay lumapit sa net at pinatay ang isang walker na malapit ng kumagat kay Joe. Pinilit niya si Joe na lagyan ng cuff ang sarili bago siya palayain. Pagkatapos dinala niya si Joe sa bahay niya at ipinaliwanag ang sitwasyon niya. Balak niyang nakawin ang motor niya, pero sinabi rin niya ang ilang benepisyo na makukuha niya kapalit. Pero hindi niya ito madrive dahil may kill switch si Joe, kaya pinilit niya si Joe na ihatid siya sa pupuntahan niya. Nanatiling hindi cooperative si Joe kahit sinusubukan ni Evie na maging friendly. Binigyan niya si Joe ng necklace na ipinasuot niya sa kanya. Sumakay sila sa motor at umalis habang tinututukan ni Evie ng baril si Joe. Sa daan, hindi pa rin sila nagtitiwala sa isa't isa. Nang tumigil si Joe para umihi, pinilit siya ni Evie na magsuot ng handcuffs. Nang bumalik si Joe para magmaneho ulit, nagsuot siya ng headphones at nagpatugtog ng music para hindi niya marinig si Evie. Nagsimula siyang kumanta at sinubukan sumabay ni Evie, pero isang tingin lang ni Joe ay pinatigil siya. Kalaunan tumigil sila para sa gabi. Sinimulan ni Evie halughugin ang bag ni Joe para malaman kung sino talaga siya. Nang makuha niya ang journal nito, nagalit si Joe at pinatigil siya. Nagsimulang basahin ni Evie ang mga mensahe ni Joe kay Sandra. Humingi ng sorry si Evie sa pakikialam at sinabi na may hinahanap din siya. Hindi sumagot si Joe at humiga na lang para magpahinga. Nilagyan siya ni Evie ng kumot para hindi siya lamigin. Kinabukasan, nagpatuloy sila sa biyahe. Tiningnan ni Evie ang sunset na may paghanga, tulad ng ginawa dati ni Joe, at sinabi na may magic pa rin sa mundo. Una sumagot si Joe nang may pagka-cynical pero kalaunan humingi siya ng sorry at inamin na may mga bagay pa ring maganda. Gabing iyon nang huminto ulit sila para matulog, napalibutan sila ng walkers. Hiniling ni Joe kay Evie na tanggalin ang cuffs dahil sobrang dami ng walkers para kayanin niya mag-isa. Matapos mag-alinlangan, binigyan siya ng weapon kahit naka-handcuff pa rin siya. Nilabanan nila ang mga walkers at ipinakita ni Evie ang kanyang martial arts skills. Dahil nagkaroon na sila ng tiwala, binigyan niya si Joe ng susi para matanggal ang cuffs niya. Kinabukasan tinuruan niya si Evie magmaneho ng motor at mas lalo silang nag-bond. Sa pagkakataong ito sabay na silang kumakanta ng masaya. Muli silang tumigil para sa gabi at nakakita si Joe ng inumin. Tinanong niya si Evie kung saan eksakto siya dinadala at nalaman na magkalapit lang ang mga pupuntahan nila.
Tinanong niya ang pagiging optimistic niya sa apocalypse at sinabi niya na ang apocalypse ang gumawa sa kanya kung sino siya ngayon. Nagsimulang magkwento si Evie tungkol sa ex-husband niyang si Steven at ang pag-asa niyang mahanap siya. Pagkatapos ibinigay ni Joe ang journal niya kay Evie para matulungan siyang malaman kung nasaan ang taong hinahanap niya. Kinabukasan habang pinapaandar ni Joe ang motor niya, tinawag siya ni Evie. Sinabi niya na nalaman na niya kung nasaan si user Old Skirt. Sobrang saya ni Joe sa balita at sinabi na ito ang pinakamatagal na oras na nakasama niya ang ibang tao sa loob ng maraming taon. Pero habang nag-uusap sila, may isang lalaking nagnakaw ng motor ni Joe at nag-iwan ng lamp na may sign na nagsasabing salamat sa motor. Kinuha ni Joe ang baril ni Evie at tinutok sa magnanakaw pero walang bala ang baril kaya nakatakas ang lalaki. Nagpatuloy sila sa daan na naglalakad na lang. Nalungkot si Joe sa pagkawala ng kanyang gamit. Sinisi niya si Evie sa nangyari at nagsimula silang magtalo. Tinawag niyang walang kwenta ang misyon niya na hanapin si Steven at naniwala siya na dapat iniwan na lang niya siya. Pero sinagot siya ni Evie at sinabi na marami siyang pagkakataon na umalis pero hindi niya ginawa dahil sa loob-loob niya ay nag-iisa siya at hindi talaga nagsimula ang mundo niya dahil lagi siyang naghahanda sa katapusan ng mundo at ayaw na niyang makarinig pa. Umalis si Joe kay Evie at naghiwalay sila ng landas. Nagawa ni Joe na mahanap ang lokasyon ni Uzel Skirt. Nakakita siya ng security camera at sumigaw para papasukin siya. Binuksan niya ang pinto ng bunker at tumalon si Joe papasok pero aksidenteng nasaktan ang paa niya. Naglalakad siya ng paika-ika sa hallway at bumaba kung saan nakita niya si Uzel Skirt na naghihintay sa kanya. Masayang nagkita ang dalawa at sinabi niya na ang pangalan niya ay Sandra. Tinulungan niya si Joe maglakad papunta sa living room ng bunker. Samantala si Evie ay nakarating sa cabin ni Steven. Pumasok siya at wala siyang nakita kundi mga paintings ni Steven. Tiningnan niya ang mga ito at nakita niya na may ipininta si Steven na larawan niya pero puno ng pagmamahal at hindi galit. Kahit hindi niya siya nahanap, naging okay siya at sinabi, "Sana nakarating ka." Inalok ni Sandra si Joe ng brownie at kumagat siya dito. Nagkwento siya tungkol sa mga naranasan niya, kasama na ang pagkamatay ni Gilligan. Sinabi ni Sandra na magpapahinga lang siya sandali. Pero nalaman na ang brownie na binigay niya ay may gamot. Nagsimulang lumabo ang paningin ni Joe at naging delusional siya. Nagsuot si Sandra ng clone makeup at sinabi na sana nakilala niya si Joe bago ang outbreak noong mabuti pa siyang tao. Itinali niya ang kamay ni Joe at hiniwa ang gilid ng liig niya gamit ang kutsilyo. Kahit sinabi ni Joe na nandito siya para sa kanya, naniwala si Sandra na gusto lang ni Joe kunin ang bunker at sumigaw siya na hindi siya naniniwala. Bago niya siya muling hiwain at papunta na doon si Evie. Ipinaliwanag ni Sandra ang nangyari sa kanya simula ng outbreak. Madalas may kumakatok sa pinto niya pero hindi niya pinapansin. Pero isang araw may lalaking pumasok na gustong kunin ang bunker at patayin siya. Napilitan siyang patayin ito at doon nagsimula ang pagkabaliw niya. Susubukan niyang patayin si Joe pero tumama ang cleaver niya sa necklace na binigay ni Evie. Lumaban si Joe pero napigilan siya ni Sandra. Bago niya siya tuluyang patayin, tumunog ang alarm. Tiningnan ni Sandra ang kamera at nakita si Evie sa entrance. Inakusahan niya si Joe na gusto niyang kunin ang lugar kasama si Evie bago siya itali sa poste. Pinunasan niya ang makeup niya para magmukhang maayos. Binuksan ni Sandra ang pinto at pinapasok si Evie habang nagpapanggap na mabait at welcoming. Binigyan niya siya ng brownie na may gamot at kumagat si Evie ng kaunti. Tinanong niya kung nasaan si Joe at nagkunwari si Sandra na hindi niya ito nakita pero naging suspicious si Evie. Umupo siya at naghanda si Sandra na patayin siya. Pero tinawag siya ni Evie sa pagsisinungaling niya at sinabi na shady ang pagbibigay ng cannabis edible nang walang paalam. Hinampas ni Sandra ang cleaver kay Evie pero naiwasan niya at ginamit ang fighting skills niya para mapigilan siya. Narinig niya si Joe at tumakbo para palayain siya. Sumugod si Sandra sa kanila na parang baliw. Hinagis ni Joe ang cleaver at tumama ito sa dibdib ni Sandra at napatay siya. Habang palabas sina Joe, Evie at ang lamp sa bunker, ang na-reanimate na si Sandra ay naglakad papunta sa kanila. Muntik na silang makalabas pero hinawakan ni Sandra ang paa ni Evie. Isinara ni Joe ang pinto sa kamay ni Sandra, kaya nabitawan niya si Evie.
Tinanong niya kung nahanap niya si Steven at sinabi niyang hindi pero okay lang. Mataas pa rin ang tama ni Joe sa brownie at bigla siyang tumawa ng malakas. Kinabukasan nagising si Evie na yakap ang lamb at walang makita si Joe. Pero lumitaw siya at lumapit sa kanya at natuwa siya. Nagpasalamat si Joe sa pagbabalik niya para iligtas siya at nagyakap sila. Inamin niya na tama si Evie na nasayang niya ang buhay niya sa paghahanda sa katapusan. Pinalakas siya ni Evie at sinabi na hindi pa tapos ang buhay niya at pwede pa siyang magsimula ulit kasama siya at may bagong pananaw sa buhay. Masayang naglakad sina Joe, Evie at ang lamb sa daan, at sa kabilang lugar may isang doktor na si Charles Everett ay nagkukwento habang iba't ibang hayop at reptilya ay pinapakita sa screen. Ang mga hayop ay napalitan ng tinatawag niyang Homo mortuus, na kilala rin bilang walkers at iba pang pangalan. Maraming taon nang sinusubaybayan ni Charles ang galaw ng mga patay, kasama na ang ilang zombies na binigyan niya ng pangalan. Matapos niyang makita ang mga bangkay ng zombies na walang ulo, mas nag-aalala siya na ang mga tao ay nagiging malupit at nangangaso ng zombies para sa libangan kaysa sa pagpatay ng zombies sa tao. Gumagamit siya ng drone para subaybayan ang taong pinaniniwalaan niyang pumutol ng ulo ng mga zombies. Napansin ni Emmy ang drone at sumigaw ng tulong, habang ginagawa iyon ay nahulog siya sa bangin. Nagsimula siyang lumaban habang napapalibutan siya ng zombies, habang si Charles ay nanonood mula sa malapit. Nasa lupa si Emmy at nakikipagbuno sa isang zombie na maisuot na tracker, at malapit na niya itong saksakin gamit ang improvised niyang kamay, nang sa wakas ay pumasok si Charles. Pinigilan niya si Emmy na patayin ang zombie at tinulungan siyang makatakas. Si Dr. Everett ay hindi mahilig sa small talk o pakikipag-usap. Umalis siya habang sinusubukan ni Emmy na magpakilala at ipaliwanag na siya ay nawawala at nahiwalay sa kanyang grupo. Habang sinusundan siya, inamin niya na hindi siya maganda ang pakiramdam, masakit ang ulo at tiyan niya. Tiniyak ni Emmy kay Charles na hindi siya nakagat at humingi ng gamot sa sakit, pero patuloy siyang iniignore ng tahimik niyang tagapagligtas. Naiinis si Emmy at sinabi na hindi niya siya nanakawan, ang tanging sagot niya ay, hindi ako nakikipagtrabaho sa tao. Kahit masama ang ugali niya, patuloy na sinusundan ni Emmy si Dr. Everett sa gubat habang naglalagay siya ng mga kamera para sa kanyang pag-aaral sa zombies. Iniwan niya si Emmy, pero kahit may sakit siya, nakarating siya sa pinto nito at kumatok ng malakas. Nakiusap si Emmy ng kahit 1 minuto ng oras niya, pero hindi siya sumagot. Nagsisimula na siyang makaakit ng maliit na grupo ng zombies nang makaisip siya ng paraan para umakyat sa hagdan nito. Ligtas siya sa ngayon, pero nasa labas pa rin, nang tanungin niya kung ano ang silbi ng pagligtas sa kanya, kung iiwan lang din siya roon bilang pain. Humingi siya ng paumanhin ng maaga, kung makakagat siya sa liig nito matapos mamatay dahil sa sakit ng tiyan. Sa wakas ay binuksan niya ang pinto. Gumawa siya ng inumin para sa kanya, at pagkatapos ay hinalughog ang kanyang mga gamit. Nakita niya ang niche berries, na nakakalason kapag hindi pa hinog. Unti-unti niyang pinapatay ang sarili niya sa pagkain nito. Binigyan niya siya ng balde at sinabi na ang susunod na 24 oras ay magiging hindi kaaya-aya para sa kanilang dalawa, pero mas lalo na sa kanya. Uminom siya. Mas maganda na ang pakiramdam ni Emmy kinabukasan at nagpasalamat siya sa tulong nito. Tinanong niya kung saan ito pumunta noong gabi dahil nagising siya at wala ito. Kaunti lang magsalita, sinabi niya na may kailangan siyang gawin. Nagreklamo siya na ang lason ay parang siya ay hinila pataas sa kanyang lalamunan. Itinama niya siya, bilang doktor alam niyang hindi iyon posible. Walang sense of humor si Dr. Everett. Madaldal si Emmy at tinanong kung ano ang ginagawa niya. Nainis si Charles dahil kailangan niyang tapusin ang trabaho niya. Hindi niya pinansin ang pagkainis nito at patuloy na nagsalita. Ipinaliwanag niya na nakakita siya ng mga libro sa isang lumang paaralan tungkol sa biology at algebra. Gusto niya ang bahagi tungkol sa mga ibon. Nagpalit ng paksa si Emmy at tinanong kung mabilis ba siyang pumatay ng chompers, ang tawag niya sa zombies, at ibinunyag niya na may nakita siyang Homo mortuus na pinutulan ng ulo. Gusto niyang malaman kung siya ang may gawa at sinabi niyang hindi. Hindi naniniwala si Dr. Everett na dapat naroon ang mga tao sa lugar na iyon ang punto ng trench. Nagtaka siya kung nakita na ba niya kung gaano kalala sa kabilang side ng trench.
Inamin ni Emmy na ang school hunters ang tumutulong sa grupo niya na makatawid sa trench at ikinagalit iyon ni Charles. Iginiit niya na iyon ang problema sa Homo sapiens, puro sila kuha, at kapag inayos iyon ng kalikasan, inuulit lang nila ulit. Inamin ni Emmy na nalilito siya at tinanong kung kinakampihan niya ang chompers. Nagtalo sila at sa wakas ay pinauwi niya si Emmy. Bago siya umalis, napansin niya na marami itong larawan ng Specimen 21. Ang zombie na iyon ang nag-iisang hindi niya pinangalanan na pinag-aaralan niya. Na-curious si Emmy kung kilala niya ang zombie na iyon at sumagot siya sa pamamagitan ng pagsasabi na umalis na siya, pero nagbago ang isip niya at ibinunyag na pinag-aaralan niya ang behavioral psychology at migration patterns nila. Iginiit niya na iyon lang ang Specimen 21 para sa kanya. Sa tingin niya ay katawa-tawa iyon, ang chompers ay naglalakad lang at pumapatay ng tao, tapos naalala ni Dr. Everett ang Specimen 21 na pumatay ng isang ligaw na aso, at sa halip na kunin lahat para sa sarili niya, iniwan niya ito para sa iba pang grupo. Ginawa ito ng Specimen 21 ng 2 beses, at doon niya naisip na kahit sa kalagayang iyon, isa siyang tagaprotekta. Iniisip pa rin niya na ang zombie ay isang taong kilala niya, baka pinag-aaralan niya ito dahil umaasa siyang may natitira pa roon bukod sa patay na utak. Iginiit niya na ang siyensya ang lahat, at iyon lang ito para sa kanya. Sinisi niya siya sa pagkasira ng tag ni 21, at iyon ang dahilan kung bakit nawala niya ito. Kailangan niyang hanapin ito at lagyan ulit ng tag. Biglang napagtanto ni Emmy na hindi talaga siya iniligtas ni Charles kahapon, ang inililigtas niya ay si 21. Ang huling sinabi niya ay, "Bye, huwag ka nang bumalik." Umalis si Emmy sa gubat at nakatagpo si Specimen 21. Sinimulan niya itong subaybayan sa pamamagitan ng pagmamarka sa mga puno. Kinuha ni Charles ang braso ng isang zombie at umuwi para makita si Emmy na naghihintay sa kanya. Sinabi niya na nakita niya ang kaibigan nito. Maaari niyang sabihin kung nasaan si 21, pero mas maganda kung tutulungan siya nitong hanapin ang grupo niya kapalit nito. Bago siya magbigay ng sagot, gusto niyang malaman kung pinag-isipan niya ang sinabi niya na hindi niya gustong manirahan doon dahil delikado. Iniisip niya na pwede rin siyang mamatay doon gaya sa kabilang side ng trench. Tiniyak niya na mababait ang mga tao niya at naghahanap lang sila ng matitirhan. Mahalaga sa kanya ang kanyang komunidad. Pumayag siya na aalis sila bukas. Kinabukasan, ipinaliwanag niya na minarkahan niya ang mga puno habang sinusundan si 21. Ang pagkagulat niya na naisip niyang gawin iyon ay parang insulto, pero pinalampas na lang niya. Tinanong niya ulit kung bakit niya pinag-aaralan ang zombies at ano ang nakukuha niya rito. Bilang sagot, ipinakita niya ang mga video ng iba't ibang hayop na nakatakas mula sa zoo at ngayon ay nabubuhay ng maayos sa side na ito ng trench. Idinagdag niya na lumalaki ang mga hayop dahil wala ng tao sa lugar na ito. Si Dr. Everett ay bahagi ng isang grupo na nag-aaral ng kapaligiran mula nang mangyari ang pagbabago, pero nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan kaya naghiwa-hiwalay sila. Isinuko niya ang kanyang buhay para dito at balak niya itong tapusin. Iniisip niya na bahagi ng lahat ng ito ang Homo mortuus. Ipinaliwanag ni Charles na 7 taon na niyang inoobserbahan ang ilan sa mga zombies na ito at hindi siya nakikialam. Itinuro ni Emmy na ginawa niya iyon nang muntik na niyang patayin ang isa sa mga specimen niya. Pinaalala rin niya na ang koneksyon ng tao ang tanging meron sila. Iginiit ni Charles na pwede namang mag-ugnayan ang mga tao sa kabilang side ng trench, hindi doon. Nagkaroon sila ng maayos na usapan at ipinaliwanag niya na hindi siya ginagalaw ng Homo mortuus dahil nakasuot siya ng jacket na gawa sa balat nila. Alam niyang gusto niya ang tula at inalok siyang hiramin ang isang poetry book. Iniisip niya kung ano ang mangyayari sa zombies kung lahat ng tao ay mamatay dahil hindi sila makakapagparami. Sinabi niyang matalino ang obserbasyon na iyon. Nakakita siya ng isang ibon na malapit nang maubos ang lahi at napangiti siya hanggang sa sumama ito sa kawan at lumipad palayo. Nagbago ang tingin ni Charles sa kasama niya sa paglalakbay at inalok siya ng posisyon bilang assistant niya. Hindi siya mabubuhay magpakailanman at kapag namatay siya ay pwede niyang ipagpatuloy ang research. May alok din siya, sumama siya sa mga tao niya at turuan sila tungkol sa mga hayop at sa research niya. Sinabi niyang hindi ganoon kasimple iyon. Sa wakas ay ibinunyag niya na matapos maghiwalay ang research team niya, nakakita siya ng kasamahan na nakatira kung saan siya ngayon.
Ipinagpatuloy nila ang research ng magkasama sandali, pero namatay ang kasamahan niya dahil sa cancer. Bago ito mamatay, hiniling nito kay Dr. Everett na pag-aralan siya kapag nagbago na siya, at ang kasamahang iyon ay si Specimen 21. Patuloy silang naghahanap kay Specimen 21 nang makatagpo sila ng isang zombie na walang ulo. Nagalit si Charles, alam niyang nagsinungaling siya tungkol sa grupo niya. Ipinaliwanag ni Emmy na ang school collectors ay tumulong sa kanila na makatawid sa trench kapalit ng pagtulong sa pagkuha ng mga ulo. Biglang narinig ni Emmy ang isa sa mga kasama niya na sumisigaw at tumakbo siya papunta roon. Patay na ang isa niyang kaibigan at may zombie na kumakain dito. Ang isa pa ay buhay pa at inaatake. Nang subukan ni Emmy na tulungan ito, hinila siya ni Dr. Everett at iginiit na hayaan ang kalikasan ang magdesisyon. Bahagi ng food chain ang tao. Nagsimulang sumigaw si Emmy para ilayo ang zombie sa kaibigan niya. Kinagat niya ito at nakatakas. Sinaksak ni Emmy ang isa sa mga zombie at sinipa ng kaibigan niya ang isa pa pababa sa bangin. Napagtanto ni Dr. Everett na si Specimen 21 iyon. Tinanggal niya ang kanyang gamit para habulin ito habang inaanod pababa ng sapa. Bago pa siya makalayo, nadapa siya at nahulog. Dumudugo ang ulo niya habang nakikiusap kay Emmy na tulungan siyang iligtas si 21. Tumanggi siya dahil hinayaan niyang mamatay ang mga kaibigan niya. Iginiit ni Dr. Everett na nagsisisi siya at alam niyang makasarili siya. Tiniyak niya na gagawin niya ang kahit ano na gusto niya. Sinubukan niyang tumayo at habulin si 21 mag-isa, pero muli siyang natumba. Kahit ganoon, nakakuha siya ng lubid at naihagis ito sa lumulutang na bagay kung saan naroon si 21. Sinimulan niya itong hilahin, at habang sinisigurado niya kay 21 na magiging okay ito, biglang may lumabas na buwaya at kinagat si 21. Tumanggi si Dr. Everett na bitawan ang lubid at hinihila siya papalapit sa tubig, nang putulin ni Emmy ang lubid. Sinigawan niya siya dahil hindi niya tinulungan ang mga kaibigan niya at dahil gumagawa lang siya ng sarili niyang mga patakaran. Nakita niya ang isang kawan ng mga ibon at itinuro na ang grupo niya ay nasa daan ng migration route ng zombies. Walang makakaligtas sa mga tao niya. Gusto niya silang babalaan pero sigurado siyang huli na. Pinaalala niya na delikado ang lugar na iyon at kung pupunta siya sa kinaroroonan ng mga kaibigan niya ay pareho ang magiging kapalaran niya. Sinabi ni Emma na mas gugustuhin niyang mamatay kaysa maging katulad niya. Pagkatapos noon, umalis siya. Tumakbo si Emmy sa gitna ng grupo ng zombies at nakita ang mga tao niya. Nakabalik si Dr. Everett sa bahay at napatunayan sa video na nakalusot si Emmy sa grupo. Matapos makaalis ang mga zombies, pumunta si Dr. Everett sa kampo ng kaibigan ni Emmy. Kitang-kita ang nangyari matapos ang pag-atake ng zombies at naglakad siya sa kampo habang binibigkas ang paborito niyang tula ni Emily Dixon. Umakyat siya sa likod ng isang truck at natuklasan ang mga bowl na puno ng mga ulo ng zombies. Tumingin siya ulit sa paligid ng kampo at nilagyan ng tag ang isang zombie. Napatingin siya sa isa pa, si Emmy ay naging zombie na, at pinipigilan niya ito habang sinusubukan niyang lagyan ito ng tracker. Sa kabilang banda, may isang babae na si Brooke ay naghahanda para sa dinner sa isang restaurant sa barko. Pagkatapos niyang magbihis, nakatayo siya sa likod ng isang river steamer. Biglang dumating ang batang si Lydia at ipinagmamalaki ang kanyang damit. Sumunod na lumabas ang nanay ni Lydia na si Dee at sinubukan ni Brooke na purihin ang suot niya. Hindi komportable si Dee sa pagbibihis sa ganitong sitwasyon at iniisip niya kung magandang idea ba ang dinner na ito. Sinabi ni Brooke na nakaduty ang mga guard at nagbabantay sa lugar buong linggo. Masaya ang party sa riverboat at patuloy na ipinapakita ni Lydia ang kanyang magandang damit. Umupo si Dee sa bar at tinanong siya ni Billy, ang bartender, kung bakit hindi siya kasama ng anak niya. Nang hindi siya sumagot, sinabi ni Billy na bakit hindi siya mag-effort. Diretsahan si Billy at sinabing pangit ang itsura ni Dee. Nakakabastos ito kay Brooke dahil ginagawa niya ang lahat para maging normal ang buhay nila kahit may zombie apocalypse. Sinabi pa ni Billy na parang basang hayop ang itsura ni Dee. Nagtaka siya kung alam ba nito kung ilang tao ang gustong pumatay para makasali sa meeting na ito. Lumabas si Dee sa terrace at tumingin sa malayo, sa gubat kung saan may mga zombie. Sumunod si Brooke at sinabi na mga Walking Dead lang sila. Inamin ni Dee na hindi niya pinagkakatiwalaan si Billy. Sinabi naman ni Brooke na wala siyang pinagkakatiwalaan.
Nagpalit ng usapan si Brooke at sinabi na malapit na ang birthday ni Lydia at kailangan nilang maghanda ng party. Mahigit 1 taon na mula nang dumating sina Dee at Lydia at sapat na iyon para masanay sila. Pero nag-aalala si Dee dahil parang masyadong umaasa si Lydia. Habang nag-uusap sila, biglang may humila ng kutsilyo kaya napayuko si Brooke. Nahuli nila ang isang zombie gamit ang lambat at sinaksak ito ni Andy. Tumalsik ang dugo kay Brooke. Tahimik lang si Brooke at kinuha ang kutsilyo kay Dee. May flashback si Dee. Nakatayo siya sa dilim, kalbo na siya, at sinabing siyam na taong gulang siya nang patayin niya ang kanyang tatay. Sabi niya, deserve iyon ng tatay niya. Ikinuwento ni Dee na pagkatapos masira ang mundo, na-stuck siya sa basement kasama ang tatay ni Lydia na si Frank. Kinabukasan, biglang umalis si Brooke sa SE class para sa meeting tungkol sa pagkawala ni Amy Langston. Tinanong niya si Dee kung nakita niya ito. Naalala ni Dee na nakita niya ito sa bar kagabi, kaya sinabi niya nakausapin si Billy. Kinumpirma ni Billy na nagsilbi siya kay Amy Langston buong gabi. Lasing ito at hirap maglakad, pero sinabi ni Billy na tinulungan nila itong bumalik sa kwarto. May nagsabing maghanap sila sa swamp gamit ang bangka, pero sinabi ni Nolan na kung wala na siya, wala na talaga. Sumang-ayon si Brooke, pero hindi makapaniwala si Jenna na hindi nila hahanapin. Gusto ni Jenna at Mitch na maghanap, pero si Brooke pa rin ang nasunod. Sinabi niyang kailangan nilang mag-move on at magpatawag ng meeting para ipaalam ang nangyari. Nakatago si Dee at narinig lahat. Tinuruan ni Dee si Lydia kung paano mag-ayos ng mesa. Sinabi ni Lydia na gusto ni Brooke na magkaroon siya ng bagong damit para sa garden party. Nagkwento rin siya tungkol sa mga fairy, pero hindi ito maintindihan ni Andy dahil seryoso lagi si Dee. Habang nag-aayos sila, may itinagong kutsilyo si Andy sa bulsa. Tinanong siya ni Lydia kung bakit at sinabi niya na para lang kung sakali. Alam ni Lydia na gustong umalis ng nanay niya, kaya sinabi niyang umalis na lang ito kahit wala siya. Sinabi ni Dee na mamamatay si Lydia kung wala siya. Pero sinabi ni Lydia na kahit ano mangyari, iniisip ng nanay niya na mamamatay siya. Sinabi rin niya na may Brooke naman siya. Umalis si Dee na galit. Nakita ni Dee si Billy malapit sa anchor at nakita niyang may tinapon ito sa tubig. Nang tanungin niya, nagkunwari si Billy na wala siyang alam. Naisip ni Dee na may sinisenyasan ito sa gubat gamit ang salamin, kaya tinawag niya si Brooke. Ipinaliwanag ni Dee sa kanila na tingin niya may sinisenyasan si Billy. Tinawag siyang baliw ni Billy at sinabi na pwede nilang hanapin kung gusto nila. Pero sinabi ni Dee na hindi nila ito mahahanap dahil itinapon na ito ni Billy sa tubig. Sinabi ni Billy na walang tao sa gubat. Sumang-ayon si Nolan dahil mas mataas ang pwesto niya at zombie lang ang nakikita niya. Sinabi ni Dee na si Billy ang huling nakakita kay Amy Langston at 3 linggo pa lang ito doon. Tinanong ni Brooke kung ano ang gusto niyang gawin kay Billy. Sinabi agad ni Andy na dapat alisin siya. Nakita ni Billy ang kutsilyo sa bulsa ni Dee at natakot. Sumigaw siya na papatayin siya ni Dee at tumalon sa tubig. Nagalit si Brooke at sinabi na kaya takot si Lydia kay Dee. Nainis si Dee at pinatigil si Brooke sa pakikipag-usap sa anak niya. Inutusan ni Brooke si Dee na siya na ang pumalit sa trabaho ni Billy. Sinabi rin niya na kung ulitin pa niya iyon, aalisin na siya. Narinig ni Lydia ang away at tumakbo. Hinabol siya ni Dee. Habang ito, narinig ang boses ni Alpha na nagsasabing nabaliw siya sa basement. Pumasok si Dee sa kwarto nila at mahinang sinabi na okay lang ang lahat, pero wala si Lydia. Lumapit si Brooke at sinabi na kailangan lang ng space ni Lydia. Tinanong ni Dee kung nasaan ang anak niya. Sinabi ni Brooke na bakit takot ang anak niya sa kanya. Nagbanta si Dee na gagamitin niya ang kutsilyo kung hindi siya sasagot. Naputol ang tensyon ng may sumigaw, may patay. Lalo pang nag-alala si Dee at gusto niyang malaman kung nasaan si Lydia. Nagulat ang lahat nang malaman na buhay si Billy matapos tumalon sa tubig at tama si Dee na masama itong tao. Pinapahiga niya sa tuhod ang grupo at tinutukan sila ng baril. Ipinaliwanag niya na dahil kay Amy Langston, may isang bakante na at kailangan pa niya ng 6 na bakante para sa mga tao niya. Nagrant si Billy tungkol kay Brooke na pilit inaayos ang lahat sa barko. Hindi niya maintindihan kung bakit nila pinapasok ang mga taong parang sumuko na. Nagsimulang pumili si Billy kung sino ang dapat mamatay para magbigay ng space sa mga tao niya.
Sinabi ni Nolan na dapat si Dee ang target dahil sinira nito ang plano niya. Tinanong ni Billy kung nasaan si Dee at Lydia. Nagsinungaling si Todd at sinabi na umalis sila, pero hindi uto-uto si Billy. Alam niya ang schedule nila, kaya pinahanap niya ang mga ito. May isang tao ni Billy ang nakakita kay Brooke at muntik na siyang patayin, pero pinigilan ni Billy. Sinabi niya na kailangan nila ng malalakas na tao at gusto niyang si Brooke ang mamuno habang siya ang bahala sa iba. Binaril ni Billy ang isang tao. Sinubukan ni Brooke na makiusap at sinabing siya naman ang lahat, pero hindi nakinig si Billy. Akala niya magugustuhan siya ni Brooke habang pinapatay niya ang isa pa. Sinabi ni Nolan na kunin na lang si Jenna dahil wala naman itong ginagawa. Lumaban si Jenna at sinabi na si Nolan na lang ang patayin. Lahat sila nag-volunteer tumulong hanapin sina Dee at Lydia, maliban kay Todd na mukhang mabuting tao. Habang nag-aaway sila, palihim na pumasok si Dee at hiniwa ang liig ng lalaking humahawak kay Brooke. Binaril niya ang isa pang tao ni Billy, tapos kinalas ang tali ng maliit na bangka at tumalon sa tubig. Nagkagulo sa riverboat, may putukan at laban, habang sinusubukan ni Dee patahimikin si Lydia na sumisigaw para tumakbo si Brooke. Sinigawan siya ni Dee na tumahimik at pinapaalala na siya ang nanay nito. Nakaraating sina Dee at Lydia sa pampang. Nakipaglaban si Dee sa ilang zombie, pero may isang bumagsak sa kanya at naipit siya. Binuksan niya ito at sinabi kay Lydia na pumasok sa ilalim kasama niya. Nakita nila ang isang tao mula sa barko na gumapang papunta sa pampang pero kinain ng zombie. Pinahira ni Dee ng dugo ang mukha ni Lydia at sinabihan siyang magpanggap. Sinabi niya na poprotektahan niya siya. Pumasok sila sa gubat. Nakita ni Dee si Brooke pero hindi pa nakikita ni Lydia. Kinuha ni Dee ang earmuffs mula sa bag at pinasuot kay Lydia at sinabing manatili doon. Humarap si Dee kay Brooke at sinabi na pinangakuan nito si Lydia ng magandang buhay pero binawi rin. Sinisi ni Brooke si Dee sa lahat ng namatay sa barko. Sinabi ni Dee na papatayin din nila si Lydia kung wala siya at ginawa lang niya ang dapat gawin ng isang ina. Tinapat ni Dee ang baril kay Brooke. Dumating si Lydia at nakiusap na huwag patayin si Brooke. Itinulak siya ni Dee at muling tinutok ang baril. Umupo si Lydia sa lupa, tinakpan ang tenga at kumanta. Sinubukan siyang pakalmahin ni Dee at sinabing hindi niya papatayin si Brooke. Ibinalik niya ang baril at nilapitan si Brooke. Sinabi niya na masyadong mabait ang kamatayan para kay Brooke at hiniwan niya ang mukha nito. Ito ang marka ko. Kahit saan ka pumunta, maalala mo kung paano mo nabigo ang anak ko, sabi ni Dee. Gusto ni Lydia bumalik sa barko, pero sinabi ni Dee na silang dalawa na lang ngayon. Sinabi ni Lydia na gusto lang ni Dee na magkamali si Brooke. Para kay Dee, puro kasinungalingan ang tinuro ni Brooke. Tinanong ni Lydia kung nasaan ang tatay niya dahil ayaw na niyang sumama kay Dee. Sinabi ni Dee na mahina ang tatay niya at hindi dapat maging ganun si Lydia. Nakahanap sila ng isang EC sa park. Hinanap ito ni Dee at may nakita siyang gamit, kaya ngumiti siya at sinabi na pwede silang mag-party. Pero wala si Lydia sa loob. Lumabas si Lydia at akala niya may mga tao mula sa barko, pero mga zombie pala. Pinapunta siya ni Dee sa likod niya. Nang gustong bumalik ni Lydia sa EC, hinila siya ni Dee at sinabing oras na para matutong mabuhay. Gusto ni Dee na turuan si Lydia pumatay ng zombie, pero ayaw nito kunin ang kutsilyo. Sumigaw si Lydia na hindi niya kaya. Kaya hinila ni Dee ang canopy pababa sa mga zombie at sinaksak ang mga ulo nila. Pagkatapos, nakita niyang tumatakbo si Lydia, kaya hinabol niya ito. Ipinakita si Dee bilang si Alpha. Sinabi niya na sila lang ang meron sa isa't isa, at gagawin nila ang tingin nilang tama kahit masakit. Nakita niya si Lydia sa ilalim ng puno. Sinabi ni Lydia na may naririnig siyang fairy at gusto siyang kunin. Nakiusap siya na hayaan na lang siya. Inakap siya ni Dee at sinabing mahal niya siya. Sinabi niya na ipikit ang mata dahil pagod na siya. Kinuha ni Dee ang kutsilyo. Sinabi ni Alpha na maliit pa si Lydia pero papatayin niya sana silang dalawa. Biglang may narinig si Dee na boses na nagsasabing nakikita ka namin. Binuksan ni Lydia ang mata at sinabing tama siya, nagsasalita ang mga puno. Sumigaw si Dee kung sino iyon. Lumabas ang grupo ng mga taong may suot na mukha ng zombie. Sinabi ng leader na tumahimik siya. Tinanggal ng leader ang mask at nagpakilala bilang Hera. Sinipa niya si Dee sa mukha at nawalan ito ng malay.
At lumipat ang eksena na nagsasalita si Alpha at ang sabi niya, iyon ang katapusan ni Dee at ang simula ng pagiging Alpha niya. Lumapit siya kay Hera at sinabing doon niya natutunan ang lahat sa kabilang lugar. May isang babae na nagngangalang Blair, isa siya sa pinakamasamang klase ng boss na pwedeng magkaroon ang isang tao. At malamang naranasan na ito ng karamihan kahit isang beses sa buhay nila, siya ay makasarili at dominante. At umaasta na parang umiikot ang buong mundo sa kanya. Si Gina naman, tinatanggap ang palaging pagiging masama ni Blair, nananatiling tahimik, pero sa loob ay sawa na siya sa boss niya. Sila, kasama ang iba pang katrabaho, ay nagtatrabaho sa isang insurance company. Habang umaabot sa rurok ang balita tungkol sa apokalipse, binabaliwala lang ito ni Blair bilang pananakot, pero naniniwala siya na magiging maganda ito para sa negosyo. Ang iba ay hindi sigurado. Umalis si Blair kasama ang fiancé niyang si Brian para sa weekend, at na-stuck sila sa pila sa isang gas station habang naghihintay ng gasolina. Habang nandun, napansin niya si Gina na dumating. Pumasok si Gina sa maliit na convenience store ng gas station at napansin ang mga walang laman na shelves. Napansin din ni Gina ang isang babae na dumadaan kasama ang asawa niya na may malalang sugat sa liig. Dahil dito, kumuha siya ng shotgun mula sa hatchback niya at lumapit sa oil tanker at hiniling na ibigay ng driver ang susi. Si Leo Rogers, isang national security agent na nasa kotse malapit kasama ang anak niyang si Wendell, nakita ang nangyayari at sinubukang pakalmahin ang sitwasyon. Sinubukan tumulong ni Blair sa pamamagitan ng pangakong hindi niya tatanggalin si Gina sa trabaho, pero hindi ito gumana. Bago pa lumala ang sitwasyon, narinig ng grupo ang isang babae na sumisigaw mula sa kotse. Tumingin ang lahat at nakita na ang zombified niyang asawa ay itinapon siya sa lupa at kinakagat ang laman niya. Kinuha ni Rogers ang shotgun ni Gina at inutusan ang anak niya na sumakay sa truck. Sinabi niya sa driver na kukunin niya ang sasakyan. Nang tawagin siya ni Wendell at napalingon siya, sinubukan ng driver na agawin ang shotgun, dahilan para pumutok ito at tamaan ang tanker, na pumatay sa lahat sa isang malaking pagsabog. Nakita ni Blair ang sarili niya na nakatayo sa opisina ng insurance company. Bukod sa kaunting usok na lumalabas sa bibig niya, walang ibang palatandaan ng nangyaring trahedya sa ibang timeline. Nahirapan si Blair intindihin ang parang sobrang totoong hallucination, pero hindi nito pinigilan na maliitin niya si Gina. Nagbiro pa siya na baliw ang receptionist at may tinatagong shotgun sa ilalim ng mesa, pero wala siyang nakita. Bago pa nila maintindihan ang nangyayari, umalis si Blair para makipagkita kay Brian para sa biyahe sa Jackal Island. Sinubukan niyang ikwento ang hallucinations niya. Naging mas malinaw ang mga pangyayari nang dumating ulit ang parehong tanker truck sa gas station kung saan naghihintay sina Blair at Brian at dumating din si Gina sa tindahan. Sa pagkakataong ito, medyo iba ang nangyari. Hindi pumasok si Gina sa tindahan pero nauwi pa rin sa paglabas niya ng baril at pag-utos sa driver na ibigay ang sasakyan. Nagmadali si Blair at nakiusap na huwag silang patayin tulad ng nangyari dati. Nang hindi ito gumana, lumapit siya kay Agent Rogers. Sa pagkakataong ito, napansin ni Blair na may malalang kagat siya sa pulso. Ilang segundo lang, ang babae sa kotse ay inatake ng zombified niyang asawa at nagsimulang sumigaw. Nakapag-react si Gina nang subukan ng trucker na kunin ang baril sa kanya sa pamamagitan ng pagsuntok sa singit nito. Sumakay siya sa kotse at umalis. Inutusan siya ni Agent Rogers na huminto, pero tumanggi siya, sinabing kapag nagpaputok siya ay sasabog silang lahat. Tumakbo si Blair papunta at humarang sa truck, dahilan para umiwas si Gina, na nagdulot ng banggaan at pagsabog. Nang bumalik ang realidad sa opisina ng insurance company, sumigaw si Gina at itinaas ni Blair ang kamay niya sa gulat. Ang ibang empleyado ay nanood na maihalo ng takot at pagtataka, iniisip kung nawalan na ba ng isip ang dalawang babae. Lumabas si Gina na parang lutang at sumunod si Blair. Mabilis nilang na-realize na inuulit nila ang parehong nakakatakot na pangyayari na mangyayari sa kanila mamaya. Habang sinusubukang intindihin ni Blair ang lahat, naalala ni Gina na pumunta siya sa gas station dahil gusto niya ng snack at sira ang vending machine sa opisina na ilang beses na niyang sinabi sa boss niya. Sinabi niya kay Blair na sa pagkakataong ito, hindi siya pupunta sa gas station at pabayaan siya. Sumakay si Blair sa kotse kasama si Brian papunta sa gas station nang makita nila si Gina na tinututukan ng baril ang tanker truck. Nang bumaba si Blair at kinausap siya,
galit na ipinaliwanag ni Gina na na-flat ang gulong niya, kaya wala siyang choice. Nang mapagtanto ni Blair na hindi niya mapipigilan si Gina, lumapit siya kay Agent Rogers at sinabi na mukhang malala ang kagat niya. Pinilit niyang ipaliwanag nito kung ano talaga ang nangyayari at bakit nagmamadali siyang umalis sa Atlanta. Sinabi ni Rogers na mas malala ang sitwasyon, may balita na ang mga tao ay nagiging baliw at kinakagat ang isa't isa. Kinuha na rin ng military ang lungsod at 200 na lang ang bukas. Lumapit si Rogers kay Gina at hiniling na ibaba ang baril, pero muli siyang napalingon nang marinig ang sigaw ng babae na inaatake ng undead niyang asawa. Sa pagkakataong ito, tumakas ang truck driver at sumakay sa kotse niya. Paglingon ni Gina, nagpaputok si Rogers at napatay ang driver. Pero mas lumala pa dahil nakapasok na si Wendell sa loob ng truck. Habang gumagalaw ang truck, narinig ni Gina si Wendell na sumisigaw ng tulong. Binitawan niya ang baril at hinabol siya. Sinigaw ni Brian kay Blair na bumalik sa kotse, pero pumunta siya sa truck at nakatalon sa hood, habang sinusubukan ni Gina pakalmahin ang bata at hikayatin siyang umupo sa driver's seat. Nang tumanggi ang bata, binuksan niya ang pinto at siya ang umupo sa driver's seat. Makalipas ang ilang segundo, bumangon ang zombified na driver at kinagat si Gina sa liig, habang may nabangga ang sasakyan at sumabog. Nang bumalik ang realidad, nanginginig si Gina at hawak ang liig niya kung saan siya kinagat. Samantala, nagmumonologe si Blair at hindi siya makapaniwala na ang patay na truck driver ay nabuhay ulit, na ikinalito at ikinabahala ng mga katrabaho niya sa opisina. Pagkatapos, tumayo si Gina at sinimulan niyang sermonan si Blair. Ang mga taon ng sama ng loob ay sumabog sa isang matinding rant tungkol sa kung gaano siya kasama at makasariling tao. Lumala ang sitwasyon nang sabihin ni Gina kung gaano siya kaayaw ng buong opisina, na sana ay hindi nangyari kung sinubukan niyang kilalanin ang mga empleyado niya, imbes na puro sarili lang ang pinag-uusapan niya. Nauwi ito sa paghingi ni Gina na layuan siya ni Blair. Habang paalis na siya sa insurance office, sinabi ni Blair na si Gina ang talagang makasarili, dahil hindi sana nangyari ang time loop kung nanatili siya sa mesa niya. Bago lumabas ng pinto, sinabi ni Gina na kung talagang may pakialam si Blair sa mga empleyado niya, sana ay binalaan niya sila tungkol sa nangyayari sa labas. Pagkatapos, inaresto si Gina sa gas station dahil tinawagan ni Blair ang pulis tungkol sa baril na walang rehistro. Nagsimula ang dalawang babae sa palitan ng insulto na mabilis na uwi sa away. Natigil ang away nila nang mabangga ang tanker truck sa isa pang kotse na nagdulot ng malaking pagsabog na pumatay sa lahat. Pagkatapos nito, ipinakita na paulit-ulit na namamatay sina Blair at Gina habang sinusubukan nilang makatakas sa nangyayari. Ang zombified na si Gina ay kinakain si Blair, ilang sandali bago ang isa pang pagsabog. Ang paulit-ulit na trauma na ito ang nagdulot para medyo magbago sina Blair at Gina, habang ang ibang empleyado sa insurance office ay nanonood na naguguluhan. Nag-share ang dalawang babae ng snacks mula sa vending machine, habang pinag-uusapan kung gaano kahirap ang pinagdaanan nila. Nang makaramdam ng sakit si Blair at pumunta sa banyo, sinundan siya ni Gina para aliwin siya. Pagkatapos, umupo sila sa pader at pinag-usapan kung ano ang mangyayari. Ipinaliwanag ni Blair na dahil sinasara na ng military ang lungsod, hindi makakaalis si Gina hanggat hindi niya alam kung aling mga daan ang bukas, at alam ito ni Blair dahil sa trabaho ni Agent Rogers sa mga nakaraang cycle. Bilang sagot, nakiusap si Gina kay Blair na hayaan siyang umalis ng payapa para makadaan siya sa downtown at makapunta sa pamilya niya. Pumayag si Blair. Sa susunod na makita si Gina, nagmamaneho na siya palayo sakay ng truck, at nakangiti habang si Agent Rogers ay walang silbing pinipilit siyang huminto. Nang pumasok si Brian at tanungin kung nasaan siya, tinanong ni Blair kung bakit hindi siya tinulungan sa maraming beses na pagkamatay niya. Matapos sumagot si Brian na halatang nalilito, sinabi ni Blair na hindi sila bagay sa isa't isa at pinapunta siya sa Jackal Island nang wala siya. Pag-alis ni Brian, lumabas si Blair at hinayaan ang ilang zombies na lapitan siya. Kahit may pagbabago sa nangyari, bumalik pa rin ang dalawang babae sa parehong sandali sa insurance office. Matapos sabihan ang lahat na umuwi na, pumunta sina Blair at Gina sa likod na kwarto para pag-usapan ang nangyari. Inamin ni Gina na hindi man lang siya nakarating sa downtown. Bilang sagot, ipinaliwanag ni Blair kung paano siya namatay. Humingi rin siya ng tawad kay Gina dahil palagi siyang masama dito. Hindi masyadong mabait ang sagot ni Gina,
pero inamin din niya na nakatulong si Blair para medyo magbago siya sa nangyari. Matapos ang awkward na pag-ayos nila, iminungkahi ni Blair na subukan nila ang isang bago para makawala sa paulit-ulit na cycle. Pumunta ang dalawang babae sa gas station at inatake ang mga truck driver. Nang atakihin ng zombie ang babae sa kotse, sinabi ni Blair kay Agent Rogers ang nangyayari, kaya nahuli nila ang driver at madaling nakuha ang susi. Gumana ng maayos ang plano, pero kapalit nito ay ang pagkamatay ni Wendell. Kahit na ang dami na nilang nakita, pareho pa rin silang magulo ang isip habang umaalis sila sakay ng kotse. Sinabi ni Blair kay Gina kung paano makapunta sa pamilya niya na nakatulong para makapag-usap sila ulit. Sinabi ni Gina na naging sekretary siya kahit may degree siya sa marketing. Wala siyang koneksyon para makakuha ng trabaho at ang kawalan niya ng tiwala sa sarili at takot ang pumigil sa kanya na patunayan ang sarili niya. Sinabi ni Blair na hindi niya hiniwalayan si Brian dahil natatakot siyang mag-isa matapos mamatay ang ama niya sa cancer. Matapos ang police roadblock, inamin ng dalawang babae na natatakot pa rin sila sa mangyayari sa kanila. Habang papalapit sila sa overpass, ang tunog ng busina at sigawan ang nagpahinto sa kanila para tingnan ang nangyayari. Tumingin sila sa Interstate 85 at nakita ang napakaraming zombies na lumalabas mula sa Atlanta, gutom at papunta sa malaking grupo ng mga tao na natrap sa multilane na aksidente. Nagdesisyon silang tulungan ang mga tao. Matapos kumuha ni Gina ng hose at binuhusan ng gasolina ang kalsada, nagsindi si Blair ng sigarilyo at itinapon ito. Nang hindi ito gumana, kinumbinsi ni Gina si Blair na sindihan ang isa niyang paboritong neck accessory. Itinapon nila ito mula sa overpass at gumawa ng pader ng apoy na nagpabagal o nagpahinto sa mga zombie na humahabol sa mga taong tumatakbo mula sa mga kotse nila. Ilang segundo lang nila na-enjoy ang ginawa nila bago sumabog ang tanker truck at tinanggay sila sa hangin. Sa kabutihang palad, malayo sila kaya ang apoy ay bahagya lang sumunog sa kanila. Pagbangon mula sa lupa, tiningnan ni Gina ang relo niya at napagtanto na umabot sila sa oras na dapat silang mamatay. Tinanong ni Blair kung patay na ba sila. Sumang-ayon siya dahil gusto niyang makita ang ama niya. Sumagot si Gina na baka nahawaan siya ni Blair ng personality disorder niya na naging dahilan para gumawa sila ng shared delusion. Nauwi ito sa panibagong palitan ng birong insulto at sabay silang naglakad sa isang tahimik na highway. At dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood.